Lalo pang lumakas ang bagyong Goryo habang binabaybay ang gilid ng Luzon. Nakataas na rin ang tropical cyclone warning signal ng Pag-asa dahil sa bagyo. Alamin po natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani! Salamat, Jessica. Mga kapuso, hindi pa tapos ang epekto sa atin ng hanging habagat at bagyong Goryo na isa na ngang severe tropical storm. Mas malalakas na ulan pa kasi ang inaasahan bukas dito sa Metro Manila at mga karatig probinsya. At nakataas din ang tropical cyclone warning signal number 1 dyan sa may Batanes dahil sa bagyong Goryo. At dahil papalapit po yung bagyong Goryo, makakaranas ng maulang panahon na may bugso na ng hangin dyan sa nasabing probinsya. At nakita ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 595 kilometers dyan sa may silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. At taglay nito ang lakas ng hangin nasa 90 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong nasa 115 kilometers per hour. At kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 13 kilometers per hour. At base sa latest forecast ng Pag-asa, hindi magla-landfall o tatama sa kalupaan ng bagyo pero lalapit yan sa Luzon. Kaya po nagtaas ng signal dyan sa may Batanes at patuloy din itong magpapalakas ng hanging habagat habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o dyan sa may Philippine Sea sa gilid ng Luzon Island. At bukod sa bagyo, nagpapalakas din sa habagat ang isa pang low pressure area dito naman sa may West Philippine Sea. Kaya dapat maging IM ready pa rin sa maulang panahon bukas hanggang sa weekend. At mag-iingat din sa banta ng landslide at flash flood dito sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa ilang araw ng pagulan. Sa Luzon, maghapon ang malalakas na ulang inaasahan. Yan po mga kulay yellow na yan, orange at pink. Dito sa may Central Luzon, sa mga rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, at buong araw din ang hanggang katamtamang ulan dito naman sa may Bicol region. Habang maulan na rin dyan sa may Cordillera at Cagayan Valley region pagdating sa hapon. At sa Metro Manila mga kapuso, nakita yung kulay pula na yan, madaling araw, malalakas na ulan na po yan, maasahan. Hanggang sa hapon makikita natin natatakpan tayo ng kulay orange. Ibig sabihin niyan, heavy rainfall dito sa Metro Manila halos sa maghapon. At sa Visayas, maghapon din ang ulan dito naman sa may Panay Island habang may mahihinang ulan ka naman sa Eastern Visayas, yan yung Samar Leyte provinces pagdating sa hapon. At sa Mindanao, mga kapuso, mas maayos ang panahon maliban sa mga pagulan dyan sa Rio ng Caraga at ilang bahagi ng dyan sa may Sorsogon region. Jessica? Mang Tani, hindi masyadong bad news yung Goryo, kasi hindi naman siya tatama sa landfall, hindi naman tatama sa Pilipinas. Sa Taiwan na ho yata ang landfall niya. Ang bad news sa atin, yung habagat na naapektuhan itong si Goryo. Yes, Jessica. Titingnan natin yung wind map para maano ng ating mga kapuso. Yung bagyo, kumisan, pag sinabing hindi tatama yung sentro ng bagyo, parang nagre-relax tayo. Pero pag panahon kasi ng habagat, ngayong buwan ng July, makikita natin na kahit yung bagyo, nanggigilid lamang sa Luzon, kitang-kita mo yung hangin na yan na pumupunta doon sa sentro ng bagyo. So ito yung hanging habagat. Kaya habang kumikilos siya papunta ng Taiwan at hindi lumalayo dito sa atin, tuloy-tuloy yung hatak niya ng habagat. Dito nga sa Maynila, Central Luzon, yung hangin na galing pa sa karagatan ng West Philippine Sea, yan yung nagpapaulan sa atin. At sinabayan pa, Jessica, ng pamumuo ng isa pang low pressure area na posibleng maging bagyo rin sa mga susunod na oras, pero mukhang hindi yan papasok sa ating area of responsibility. So yung dalawang weather system na yan, yan yung magpapaulan at bukas nga inaasahan natin dahil lumalakas yung bagyo pero mabagal at dadagdagan mo ng isang low pressure area, mas malakas na ulan dito sa Central Luzon at Southern Luzon, bukas yan maghapon. Mang Tani, hindi na ito bago sa atin. Nangyari na rin ito, several years back na nagsabay yung habagat at isang low pressure area lang yata o hindi pa bagyo. Yes, pero Jessica, yung ulan na lang na idinulot, ganun-ganun na lang, no? Yes, Jessica, at yun nga ang isang nakakabahala, dahil katulad na banggit nyo kanina, may mga lugar na dati nang binabaha at hanggang ngayon, binabaha pa. At may mga lugar na dating hindi binabaha, nadadagdagan yon dahil nagbabago yung kapaligiran, nababawasan yung mga local waterways na dapat dinadaanan ng tubig baha. Kaya ang nangyayari niyan, Jessica, at yung ulan natin, kung hindi man kasing dami o mas marami kaysa sa normal, kaya inaasahan natin yung mga pagbaha at hindi lang baha. Dahil ilang araw na nag-uulan dito sa may Northern Luzon, lalo sa Cordillera,
yung potensyal ng landslide ay lalong tumataas. Kaya yung pong mga nakatira, pinagsasabihan na natin, pinapaalalahanan, yung mga nasa mabababang lugar, sa baha, at yung mga nasa bulubunduking lugar, sa posible namang landslide. Kaso Mang Tani, itong ganitong sitwasyon kasi nagkikreate ng confusion pagdating sa suspension ng classes. Kasi kumbaga nakasanayan na natin, yung typhoon signal ang nagiging cue para sa mga magulang, sa mga eskwelahan, sa local government units para mag-suspend ng classes. Pag ganitong habagat o monsoon lang, hindi sila naka-ready na mag-suspend ng classes. Gayong ilang taon na ho natin nararanasan to na kahit habagat lang, malakas po yung ulan na yan. So dapat mas alerto yung mga dapat naatasan na mag-suspend ng classes. Huwag lang yung typhoon kesyo, walang typhoon signal number 1, 2, 3, hindi ho kayo magsususpend ng classes kasi yung habagat yan po ang mas makapaminsala minsan yan ang nagdudulot ng baha. Hindi po ba, Mang Tani? Tama yun, Jessica. At sa katunayan, dito sa pinag-uusapan natin, as a decision maker, yung rainfall forecast is one of the tools that you will use in coming up with a decision. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang local government executive. Makikita mo na posible na mababa lamang yung ulan pero dahil ilang araw na nag-uulan, pwede na magdulot yun ng pagbaha. So yun ang isa siguro sa mga bagay na nakikita natin na hindi lamang po yung malakas na ulan ang dapat na maging basihan, kung hindi maging topography, ano ba yung nagbago doon sa iyong lokalidad, at yan naman ay pwede mong malaman bilang isang executive. So yun nga, yung pagbibigay ng o pagsasabi kung may klase o wala, lalong-lalo na kung walang signal. Kasi pag may signal, napakadali. Pero pag walang signal, talagang dapat nga laging alerto yung ating mga local executives sa pagbibigay ng impormasyon sa mga magulang kung magdedeklara ba ng walang klase o wala. Lalong-lalo na kapag ganitong habagat. At Jessica, nabanggit mo nga, hindi lang ito ngayong taon nangyari na malayo yung bagyo pero malakas yung ulan at pwede pang maulit yan. Hindi lang sa mga susunod taon, maaaring sa buwan ng Agosto hanggang Setyembre na kung saan meron tayong southwest monsoon. Pwedeng maulit yan, ang bagyo hindi tatama sa Luzon o Visayas, pero magpapaulan dahil sa hanging habagat. Dapat i-memorize natin lahat yan, no? Mga magulang, mga eskwelahan, mga LGU, na yung ulan ho, yun ang dapat tinitignan, hindi yung typhoon signal. Kasi pag baha, yun ho delikado sa mga batang papasok ng eskwela. Tama yun, Jessica. Talagang pinaka-unang-unang kinakabahan at merong responsibilidad ay yung mga magulang. At sila naman, nakasalalay yung kanilang desisyon dito naman sa desisyon ng kanilang mga local chief executive. Mang Tani, paano kaya? Kasi minsan, yung mga magulang at kung sino man yung nag-suspend ng classes, no? Maaga silang gigising, titingin sila sa langit. Uy, maliwanag ngayon. Walang ulan. So, hindi sila magsususpend ng classes. Papasok ngayon yung mga bata, ihahatid ng mga magulang. Pagdating ng bandang tanghali o hapon, biglang bubuhos ngayon yung ulan kung kailan nandun na yung mga bata sa eskwela. Yun ang delikado dahil uuwi yung mga bata, lulusong uli sa bahayan, mababasa sila ng ulan. Paano kaya yung ganung mga sitwasyon, Mang Tani? Yun nga, Jessica. Kung minsan, pag yun na naging basihan natin, kung ano yung nakikita lamang natin, pag sumilip tayo, halimbawa, madaling araw, kung minsan walang ulan, pero kapag kasi hanging habagat, Jessica, ang ulan niyan kung minsan bugso-bugso. Biglang lalakas, mawawala, tapos muli na naman magkakaulan. Kaya ang kapag-asa kasi, may kakayahan. Meron silang mga gamit, katulad ng Doppler radar, na 1 or 2 hours before, halimbawa, dito yung ulan, makikita nila na posibleng bumagsak yan sa loob ng 1 o 2 oras. So yun yung kapasidad ng pag-asa na dapat magiging basihan ng ating mga local executives. At yun nga, yung ulan, lalong-lalo na pagdating ng habagat, hindi po yan parang thunderstorm na pag binigyan ng bigla ka nagkaroon ng thunderstorm, magkatapos ng kalahati o 1 oras, tapos na, at bukas na uli magkakaroon ng pag-ulan. Pagdating ng habagat, pwede pong umulan ng alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, mawawala yan pagdating alas 7, pagdating na naman alas 9, eto na naman yung ulan. Kaya hindi po sapat na nakita natin, wala nang ulan ng umaga, ibig sabihin nun tuloy-tuloy na. So isa yon sa mga bagay, Jessica, na dapat ay binibigyan pansin
ng mga decision maker natin. Mabuti ngayon, no, nag-anunsyo na ng walang pasok in NCR, lahat ng levels for both public and private. Pero siguro, Mang Tani, bigyan natin ng isa pang tip ang ating mga tagapanood. Ano, pag nakita nyo po yung mapa ni Mang Tani na ganyan, no, kagulo, indikasyon na ho yan ng napakadaming ibubuhos na ulan. So, kahit paggising nyo, maliwanag po ang langit at walang ulan, pero nakita nyo yung mapa ni Mang Tani gabi pa lang, medyo mag-isip-isip na ho tayo siguro pare-pareho na mukhang hindi man uulan ngayong oras na to, baka in 1 hour or 2 hours time uulan ng malakas kasi mukhang hindi pa mauubos yung ulan na yan, no? Mukhang hanggang weekend pa nga ho ito. Mang Tani? Tama yun, Jessica. At kitang-kita naman natin yung ulan na ating naranasan dito pa galing yan sa may actually Indian Ocean, tatawid ng West Philippine Sea, tsaka babagsak dito sa atin. So, kung hindi po umuulan ng halimbawa ng 1 oras, meron pang kasunod dyan dahil yung hanging habagat, tuloy-tuloy po yan, pansamantala lamang mawawala, pero muli na naman magkakaroon. At yun ang dapat nilang tandaan, na ang ulan ng hanging habagat, walang pinipiling oras, kay madaling araw yan, kay umaga yan, kay tanghali yan, hanggang sa gabi po. Maraming salamat po, Mang Tani Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.